Good evening po everyone sa lahat ng pumapasok sa ating live. So, we're gonna be talking about astrology. If it's your first time here, meron kaming parang konting astrology workshop for tonight. If you guys are interested in joining, we're gonna be here up until 10. So, yan. Start kami ng 9. So, andyan na ba? Okay, Anamgara. Good evening, everyone. Yan. We're gonna talk about astrology tonight. So if you're interested in knowing more about astrology, you can join us. We're gonna start at 9. Medyo early lang ako. Just cause. Yon. Good evening, everyone. And this is gonna be uploaded. The ones who are gonna miss the episode. Hi, Stage. Good evening. Good evening. So, sumama kami sa episode tonight. We're gonna upload this in our YT channel. So, yun, this is already the 3rd episode of Beyond the Veil. So, welcome, everyone. We're just waiting for Jaisel. She is gonna be she's gonna teach us the basics of astrology. Ayan. So, meron tayong fresh face for tonight na in-invite natin sa Anamgara. And I'm very much excited about this collaboration. Ang dami sinabi ni ate girl. So, we have 5 more minutes to, let's just wait for Jaisal. So, yun. Actually, first time ko siyang makakollaborate. Nag-comment siya with one of the videos sa Anamgara before last event. So, yun. I think ito na yun, yung time para mag-collaborate kami. So, first time ko siyang, yun, makaka-collaborate. Which is exciting. Para hindi lagi si Jeda nakikita niya sa Astro. Chari! Yun, we're gonna start at 9. Ayan na si Jaisel. Invite natin siya. Is she here? Yan na. Si ate mo, girl. Wait lang. Jaisel, wait lang ah. I'm gonna invite you. Ay! Hello? Hi, Miss May. Hello? Audible ba tayo? Teka. I'm gonna turn the volume up. How What do are you you feel? feeling right now tonight? Paano yun? What are you feeling right now tonight? I'm okay naman. Hi. Ayan. Nag-face reveal na si ate mo, girl. Kahit na ang dami mong video sa no? Ayan. So, Yes. let's just wait for the, I guess, 9. How are you? Galing ka work? Yes. Ikaw Miss May. Dito lang. Nag-asikaso ng mga pamangkin. Kasi I work from home ngayon, today. Nag-asikaso lang Very mga lucky. pamangkin. Oo. Kauuwi lang. So, putlaan si ate girl. Hold on, Miss May. Sige. Um, Ayan. So, stage ayun. Sa mga andyan na yung ating guest. So, we're gonna start shortly. Hello po sa mga dumadaan sa ating live. So, yan. Hello kay Akira Priestess. Kay Aki. Andito si Aki. Ayan. Ay, stage, I think ka dito ha? Ano pa meron dito? Wala lang. Nag-uusap lang kami. Charing. Ayan, moderator. Yan pala tawag. Diyos ko ray. Kay John, ano to? Basics ng, we're gonna have a mini workshop for about the basics of astrology. Ayun. Hello, Anna! Long time! Ayan, mag-astro kami ngayon, Anna. Diyan ka lang. Ayan, I guess we can start na. Anna, hindi. We have a workshop.
We're serving astrology tea tonight. So, welcome sa ating 9 viewers. So, sa mga interesado dyan sa astrology, just make sure na you share this with your friends. It's gonna be an interesting topic because we're gonna talk about the basics of astrology and ano ba, Jaisal, debunking the misconceptions about yung mga nananakot dyan na Scorpio ako, dapat matakot kayo sa akin. Kasi tumigil Totoo. kayo. Charing. So we're gonna Totoo yan. debunk all of that tonight. So, ayan, so I guess we can start na, no? So, to everyone who's here, good evening. So, again, sa mga hindi nakakakilala sa akin, I'm May. I'm the founder of Anam Cara. So, it's about, the page is about, or the business is about spirituality, tarot, astrology, ganyan. So, if you're interested, make sure you share this with your friends and follow us. So, tonight, we are serving juicy astrology tea, ayan, with our guest speaker. So, let me introduce Jaisal Taro. So, can you tell us about yourself and your practice with astrology? Yes. Hi guys. Hi everyone. This is Jaisel, aka Astrologies. So ayan, I started reading tarot back in 2022, so like around 4 years now. Then I started studying astrology naman, like 9 years ago, almost like a decade now. So like this is going to be a very juicy session. So stay tuned. Yon. So, thank you. Grabe naman ang aga. Ang mga 'di ba, si Jace is I think part ng Gen Z Yes, generation. So, baby. yeah, kaya din ako nag-iinteresado na na i-invite siya dito para just to get a fresh perspective. Kasi alam mo naman, tititahin ng mga guests natin dito kasi tititahin din ang owner ng business. So parang it's nice to have like a fresh perspective siguro how Gen Zs are also practicing the art of astrology. So yan, I guess ang una kong tanong sa mga are we really more than our zodiac sign? So yun, can you Syempre or naman, of course, we're more than our zodiac signs. If you're referring to our sun sign, we're very much more than that. We have a whole birth chart na nakabase yan sa birth time and place and date natin. So we really are more than just our zodiac signs. yeah, so ayan mga narinig nyo, hindi porke Scorpio kayo, bawal matatakot kami sa inyo kasi mapaghiganti kayo. Tari. Kaya Miss May, what's your sun sign? Secret! Secret! Pero, yeah, di ba, to everyone's knowledge, ayun, so aside from yung nakikita natin yung birthday natin, we have our, wala siya, sun, moon, and rising. Diba, Jaisel? Yes, yes. Yeah, so, And mas marami pa doon. So like, yeah. we have the Jupiter, the Venus, the ganyan. Pero parang for, I think yung atake natin dito siguro parang more on beginner level. Like, maybe we can just introduce like the things, mga ganong on a beginner aspect kasi may mga non-readers din dito and so that Ang so daming para ng astrology. para matuto sila. So pati ako din kasi hindi ako masyadong maano sa astro eh. So pero I know there's sun, moon and rising, tama? Ano ba 'yon? That's our big three. So sun, in my perspective, kasi di ba iba-iba tayo ng perspective as astrologer. So ako, ang perspective ko about the sun is that this is what you bring to the world, what you bring to the table. Like, kunwari, if you're a Gemini sun, for example, you always want to start communication topics like that. And like look for like example, if you're like a Gemini sun like me, talagang you're all about communication talaga. Hindi yan makawala sa aspect ng buhay mo. So, yun yung parang pagkaka-interpret ko sa sun signs natin. Like, ito yung parang highest potential mo. Like, if susundan mo yung highest potential mo, this is what you become. You know, this is not, it doesn't come naturally. Tapos, parang, this is what you're working towards. Tapos, ito rin yung parang core purpose mo. Why you're
put in this world. So, yun yung parang pagkaka-interpret ko sa sun sign natin. Oh, so hindi talaga ikaw yon kasi parang all the while parang ang hindi parang at your very core ito pero well in fact that's your parang what you're supposed to become. Yes, you're becoming your sun sign. So, it doesn't Oh, come naturally pa. Pero, oh, you're becoming that. Like, for example, your the highest self that you can become is symbolized by your sun. So, yun yung pagkaka-interpret ko. oh, so kung gano'n, like say for example, for a Gemini sun, kunwari. So if you are, ano, kasi Gemini embodies a good communication, di ba ganyan, very smart ganyan. So part ba ng chart mo are the challenges to become that person? Parang gano'n. Definitely. Kasi Mm. ako, like, communication and learning and studying has always been part of my life. Mm-mm. In early childhood pa lang, mahilig na talaga ako magbasa. But it doesn't, like, but speaking, it doesn't come naturally. As a Gemini, di ba, ang stereotype natin, madaldal, but it doesn't come naturally. And in fact, ang dami kong kilalang Gemini na hindi sila naturally madaldal. Actually, ang daming introverted Geminis, mga Mm-mm. overthinkers. And then later in life, parang sila talaga mag-bloom as their Gemini, sun sign. So I think Ah. that's like, that's how sun is. Oh, yung pala that's interesting kasi ngayon ko lang nalaman yan. Yes. I'm 'Di all about ba? So, are you insight guys from learning? astrology. Una pa lang 'to, charit. Hi, potential bestie. Hello. Oo. So, what about the moon sign? 'Di ba meron tayong sun and then syempre may moon. Ano naman ang moon sign? Yes. So the moon sign naman, this is what we need to feel comfortable. So for example, you have an Aquarius moon. It's very essential for you to be like you feel like you belong to a part of a group na hindi ka na feel left out, na eskwela, ganyan. You have to feel like you're inside the group. Like belonging is such a huge thing in your life. Like the moon is what we need to be comfortable, to feel secure in ourselves. And also, madami nagsasabi na the moon, like, makikita lang daw siya kapag, like super close mo na yung isang tao. Tapos, the moon is also, it also symbolizes a relationship with our mother. So, I'm not sure if you're aware of that, but the moon can symbolize how your relationship with your mother growing up until now. So, yeah. Yeah, a very wise astrologer mentioned that. Yeah, parang napa-o ako, talaga, ganun pala yun. Oh, so ganun pala siya. So, sense of belonging and your, kasi very ang ano is, parang mother-mother din nila. Very feminine in Mm. nature. Oh, what about the rising? Oh, guys, sana may natututunan kayo. Una pa lang yan. Oh, Actually, rising sun. like, mabilis na ako magsalita. Sometimes I do that eh. Or like, tama lang naman. Should I slow down? Okay lang naman para sa akin. Oo, Okay. feeling ko mga smart naman ng mga tao dito. Guys, kapag ano Yes. ha, masyadong mabilis, let us know in the comment Yeah, let me section. know. Yeah. So, let's proceed with the rising sign naman. With the rising sign, this is very interesting kasi yung pagkaka-interpret ko with the rising sign, this is how you react in situations na unfamiliar kayo. Like for example, you enter a room for the first time. Sino nga hanapin mo? Anong qualities ng people yung parang mapapansin mo agad? Ano yung parang where do your eyes first go? Alam mo yun, yung parang this is our first instinct, kumbaga. And Oh. some say na ito yung parang first impression natin. But parang ako kasi, with the rising sign, and parang I veer, parang I'm away from like appearances, ganyan. And I prefer to like interpret it with like, ano yung first instinct mo in every situation, for example. And then also, what I think is that the rising sign represents the themes na parang laging nag-appear sa buhay mo. Like, parang talagang, ito yung parang laging dumarating sa buhay mo na you have to constantly deal with. For example, if you're Libra rising, parang you're always into one-in-one relationships. I mean, like, for example, like, it's very important for you to feel liked talaga. And like, it's very important for you to feel, parang ang daming
situations in your life where balance is required. Ganon. Like, yung rising sign natin, ito yung parang what life brings you. If our sun sign is what you bring to the table, what you bring to the world, our rising sign represents what the world brings you, kumbaga. So, it varies depende sa mga rising signs natin. Madaming klase yan. Oh, that makes sense. Kasi parang minsan ang pag-explain nila sa rising sign is like how you appear to other people, 'di ba? Yes. So, yeah. Pero parang kung I think yung pagkaka-explain mo is even parang nagkakaroon ng ibang facet. Hindi lang siya yung, Yes. diba? Hindi naman porke say for example, Libra rising ka. Kasi alam ko Libra risings are very attractive people. Yes. Lagi yung Diba? sinasabi yan. Pero if dalaliman pa natin, parang those are the, yeah. That makes sense. O, di ba guys? Ngayon ko lang nalaman yan. Because ako nag-astro. Galing in fairness Are you self-taught? Or did you go to a special astrology school? Special astrology school, ano yun? Meron palang astrology school talaga sa Pilipinas. But as for me, I am self-taught. Like I said, I've been studying this like 9 years ago pa. And then what I do is like I gather my information from different sources. And then I collate them, like I form like a branch. I connect ko yan. I piece all the informations together. And I think that's a specialty of mine as a Gemini sun in 9th house. So, yeah. Wow. Dahil nabanggit mo ang houses, so nagkaroon na tayo ng, diba, meron yung mga Gemini in the 5th house, ganon. So, paano siya? So, magkakaroon na naman ng different layer yung So, let's talk about the houses. In layman's terms siguro, dahil almost siguro all of us here are beginners and we learn from you. So, how do you explain the houses? So, okay, let's go to the first house. Siyempre, unang-una. Ito yung rising sign natin. Basically, the first house in the rising sign is the same. But at the same time, pwedeng magkaroon ng multiple planets sa first house mo. And all of those planets will affect how you present yourself, your physical appearance, as well as, sabi ko nga, first instinct, first impressions. So, like, if first house is all about your body, okay, your appearance, and like first impressions, then first instinct, basically the first, because it's the first house, and it's traditionally ruled by Aries. So ayun, it's the self, the house of the self, kumbaga. So like basically the houses is kung saan siya nag-a-apply sa buhay mo, parang ganon, in what aspect. Kasi meron yan, diba? First house is like yourself, the second house is, I think that's finances, right? Finances. Actually, the second house, I love talking about the second house. Because, kasi ang pagkakaalam natin lahat is finances ang second house, diba? And that is true. That is the conditions where you're likely to earn most, Ito yung parang finances mo. But at the same time, it goes deeper than that. Because it also rules your self-worth, your stability, what makes you feel stable. And at the same time, I read somewhere that the second house also represents our insecurities. So it's very layered talaga. First is what you need to feel stable and secure. And second is your sense of self-worth. And third, parang ito yung possessions mo . Actually, and very interesting din, it speaks to your style. Paano ka manamit? Kasi second house is your possessions. So, it will rule all your jewelries, mga damit mo. I have Scorpio in second house. So, look at me, I'm very emo. Diba? Yeah. The things I own are like dark, edgy, emo, goth. Because I have Scorpio in second house. So, diba, nagkakaroon ng layers. It's not just our finances. It's also our self-worth, sense of stability, etc. Oh, that's interesting. Ngayon ko lang na yung So, bagay kasi Taurus is very diba? Yes, money. Parang, it's ruled by, bang planet ng ruling? Kasi may mga planeta pa yan diba? So, Venus, it's like finances, beauty, diba? Pero ang tanong ng lahat, saan mahahanap ang jowa?
Ayun. Yung the house that rules mga jowa partner. Is that it? Oo, saan mahanap ang jowa? So, yung jowa, partner, it's represented by two houses, the fifth house and the seventh house. So, ito yung fifth house. Actually, ang pagkakabasa ko sa fifth house, this is the type that you're interested in. Yung basta type mo lang, physical attraction, mostly. So, like, and then pag seventh house, this is who you attract. Ito yung mga qualities na talaga. And then, ito yung nagiging qualities ng partner mo pag close na sila sa'yo. That's the seventh house. Because the fifth house is the house of attraction, but the seventh house is the house of marriage and partnership. So, there's three Oh, houses that are ruling love and romance. so if you are looking for something na long term, we look at the seven. Seventh house, because that's marriage. Oo, okay. Parang I think, okay, okay pa ba tayo dyan, guys? May nagtanong kanina, sorry, si ano, ano yan. binabasa namin yung mga comments niyo kasi nag-uusap kami dito. What type of astrology daw yung pinapractice mo kay Jaisel? Is that I Western or I think yun yung tanong It's niya. Western, yes. It's a mix of Western, traditional, and modern. I integrate all parts of astrology talaga. Oh, what do you Pagka- mean modern? Kasi ang alam ko lang sa astrology, we have Vedic and Western. Western, yes. And then there's like, is it parang Western and then sidereal? Tama ba yun? Sidereal. Sidereal, parang gano'n. Sidereal. 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 That's, Diba? Ang yeah. lakas kalako. Muntik na mag-Siberian siya eh. Sidereal. Pero yun, baka kasi mamaya hindi sila makakatch up sa mga houses. So, balik tayo sa mga basic lang. Kasi Yeah. may mga, nakikita ko sa mga events, no, astro reading, ganyan. Parang anong kaibahan nito sa kumbaga parang bakit ay by the way, what is your pala? 'Di ba ang reading ng astro is para saan? Kumbaga, kasi we have tarot, 'di ba? Which is yung may mga tanong na specific or kung ano mang kadiluluhan ng tinatanong nila diyan. For astro, how do you use it or parang paano ka natutulungan dito sa mga paano natutulungan yun yung mga clients na Mm-hmm. Yes. mga tao, Pero mga tao. yes. That's right. Actually, kasi with tarot, kasi diba, it's mostly from intuition, our intuition. Pero kapag sa astrology kasi, we have a map, we have patterns, we have like literal, nandun na nakasulat sa birth chart mo. So it's not just based on intuition, it's based on actual information. And then Mm-mm. you use that to reflect on yourself, to like makilala mo palalo yung sarili mo, to deepen your understanding of yourself, your instincts, why you are the way you are. Yung ganong klase ng mga questions na talagang, bakit ba ako ganito? Bakit ganito ako mag-isip? Bakit ganito ako magmahal? Bakit ganito ako gumastos ng pera? Makikita yung lahat sa astrology and birth chart. So, Oh. yeah, self-reflection tool talaga siya. Oo, hindi siya yung although I think there are it would be helpful with saan ka possible makakahanap ng jowa, saan yung part of That is so fortune. true. But of Yes, meron course, 'di ba kasi ay, sige. parang although ganon, I think kapag kakaintindi ko bago mo makuha yung mga yun, you have to navigate the map and evolve it. Tama ba? Is that how So you use it? mhm. Oo. Actually, I like your point, Miss May. Kasi doon mo na makikita talaga yung parang forces outside of yourself. Kasi 'di ba, for example, the seventh house, this is how Mm-mm. people would likely dito ka yung ruler ng seventh house, dito mo pwedeng makita yung future spouse or partner mo. And then the 11th house, ito yung most likely na maging audience mo if you become a creator, di ba? Yung 10th house mo, this is your bosses, di ba? And then yung ninth house mo, like this is all about travel. Tapos yung eighth house, it could be about inheritance. So it's like the birth chart doesn't only show yourself, but also yung mga outside forces na like aside from ourselves, you know.
Oo, 'di ba? Ang galing nun, guys. Kaya 'pag ano, available si Jaisel, magpa-read kayo sa kanya ng ano, ng chart. I already have my chart read kasi. So, 'yun. Well, most of us naman. Pero worth it 'yon na ano na Very, very, very. especially when you are trying to um go through a self-discovery journey, 'di ba? You'll be able to navigate it easier basta naaano mo yung patterns mo. And at least pwede mo siyang baguhin, hindi naman kasi siya yung end all and be all eh, 'di That ba? is true. I love it. Kasi parang for me ano lang, parang masabi ko lang talaga. Hindi kasi parang ang dami na yung they stick to like, kunwari may placement ako sa ganito, may pa-stellium pa sa ganyan. Diba na parang wag niyo akong babanggain kasi ganito yung stellium ko or meron pa akong mga, basta yung mga keme-keme, mga linya-linya, oo. Saturn in the Chumembulin, gano'n na ginagawa ng toxic, parang ginagawa ng Nagiging personality yun, toxic, yes. yung possible na toxic pattern na parang hindi na tayo mag-evolve ganon. Para sa akin kasi ganun siya eh. So, dahil Yes. ba nakalagay dyan na yan, hindi ka na magbabago, parang ganon. So, yeah. Of course, like the purpose din naman talaga ng birth chart is to show Mm-mm. you paano ka nagiging toxic. And then awareness precedes change. So pag naging aware ka na, pwede mo Yes. nang mabago sa sarili mo yun. Oo, syempre nasa sa tao yon, diba? Yes, So, you learn to work with your chart. I can oo, like, yun. insert a point there. Kasi ako, for example, I have Mars in Cancer. So Mars is in fall. So ibig sabihin nun, yung execution ko, I don't always execute easily. Kasi Mars is all about action. And Cancer, and like nasa fall siya, ibig sabihin, hindi siya madaling placement when it comes to Mars. Kasi Mars is Mm-mm. exalted in Capricorn, di ba? Ito yung parang, dito gumagana yung Mars in its highest efficiency. But the opposite of Capricorn is Cancer, and I have that placement. So it's not easy for me to just do things. So, dahil alam ko na yun, now I learn to work with my chart. And then, para mas maging efficient ako, kahit na ganun yung placement ko sa chart ko. So, that's why you learn astrology, para makita mo yung self-destructing pattern mo, and then pwede mo siyang mabago pag na-understand mo na. Oo, yun yung gusto ko sa mga ano, no? Kasi parang ang dami na ngayon na parang medyo parang self-proclaimed na ganito, ganyan. Parang kasi, Self-diagnose. oo, ang measurement ko, measurement talaga. Ang metrics ko kasi for being like yung maaasahan na astrologer, I guess, is parang na-master na niya yung sarili niyang chart before reading for others. That is so true. Kasi, 'di ba? Parang ang plastic naman kung di mo naiintindihan yung sarili mo tapos you'll read for others, 'di ba? So sa mga nagle-learn ng astrology dito, parang just a word of unsolicited advice if you may. Tawag dito, you have to learn your chart first before you read for other people. Tapos, ang sabi nito ni Aya, actually they are using it as an excuse like eto, tanggapin nyo ko kasi oo, na hindi naman dapat gano'n, totoo. There's always room for improvement. Yes. So, ano na nga ba yung ano ko, sunod kong tanong diyan? Nalimutan ko tuloy, kakatalak ko. Stress ba tayo? Or like, do we move on to a different topic na? Pero anything to add? Kasi I think mauubusan tayo ng oras if we're gonna That go through it ng ano eh. Pero I think yung mga famous mga tanong dyan na, siguro, I think my next question regarding the houses is, marami kasing naghahanap ng jowa, gano'n. Naghahanap ng, siguro ngayon, ikakayaman nila, gano'n, mga part of fortune. Parang, wala na ako masyado alam sa part of fortune, pero narinig ko lang. Yung mga gano'n, siguro parang sa mga nag-learn siguro sa kanila mag-astro, parang sa nakikita yon or what are the aspects siguro that they need to check sa chart para ma-improve nila yung aspect na yun ng buhay nila. Mga gusto magka-jowa at gusto magka-pera. So, when we talk about like money, di ba parang immediately pumupunta yung mind natin sa work. And there are Mm, like, when it comes to money, there are three houses that I immediately think about. The second mm, house, like I said, kasi ito nga yung house ng finances. But also the sixth house. Kasi ito yung, the sixth house represents the parang, work, day-to-day work mo. Like, ano yung pinaka-comfortable space na magiging efficient ka sa work. So, for example, if you have Pisces in sixth house, you're like the flexible time kind of gal, like di ka
Like, hindi ka magiging efficient kapag masyado kang boxed in. Kasi Pisces is a water sign and it's a transcendental sign, Kailangan medyo may freedom ka sa work. So that's how you operate in the highest level kapag dating sa work. If you have Pisces in the 6th house. And then like in 10th house naman, this represents your talagang career mo, kung ano dapat yung career na fit sa'yo. So parang if you analyze these houses, pwedeng makita mo yung earning potential mo. And also, can I emphasize na the second house, syempre, pinag-usap natin pera, it also shows how you earn. So for example, if you have Scorpio in second house, when I'm talking about Scorpio, I want you to like think of extremes. So like pwede kang makakuha ng super large money just like that, and then you lose it just like that kung hindi ka Oh. maingat. Kasi it's extremes Oo, So oo. like, yes, the second house shows how you spend your money. The 6th house shows like the best possible environment where you can thrive, like sa work. And then the 10th house is the career, what you're meant to contribute to this world. Oh, ganun pala yun. Oh, guys, ha, yung mga nag-aaral ng astrology dyan or they're learning their, ano. So, sa mga tao dito sa live na to, well, 6 na lang tayo, but it's gonna be uploaded naman in YT. So, yung mga, pwede silang humabol. But if you have questions for our speaker tonight, nyo lang, ibagsak nyo lang dyan at sasagutin niya yan. Sorry, talagang pinasagot ko sa'yo, diba? Kasi ikaw ay expert sa expert It's dito sa like, topic na 'to. And also, what about okay na tayo sa houses, alam niyo na 'yan, yes. ito, controversial. Alam ko wala ka pa dito, Jason, pero I want to know how Oh, you we know you that. you deal with this or you're preparing for this. Saturn return. What is it? Alam ko kasi mga bata pa, medyo bata-bata pa yung mga nandito. What is it? Kailan to nangyayari? Paano tayo makakapag-prepare dyan? Ay, kayo pala, kasi tapos na ako dun. Tapos ka na kasi. Okay. Let me ask, how was your Saturn return? Like, ano yung importante realizations na nag-occur sa'yo because of your Saturn return? Oh, it's very painful. It's very, talaga. Inalis talaga ako from, lahat na bago. Mindset, even my, kahit yung itsura ko na bago, I love that. bumata ako. Yes. Bumata yung itsura ko. Mas bumata yung itsura ko nung after ko mag-Saturn return. So, it's a very painful process, but it's naman. It's worth it naman, I It's guess. worth it. Yes. Kasi when we're talking about Saturn return, it's important to like know what Saturn is. Ano ba talagang hinihingi ng Saturn sa atin? Basically, ito yung parang painful lessons talaga na kailangan natin matutunan sa sa life natin. But at the same time, kapag na-build mo yung lessons na to, tumatagal siya. I mean, nagiging foundation mo siya. Parang matibay na yung foundation mo, di ba, pag sa bahay, wala kang foundation, mauuga ka, di ba, easily. Pero kapag natutunan mo na yung lesson ng Saturn return mo, however painful it might be, magiging more stronger ka, like, as a person talaga. So, that lesson stays with you. Tapos magiging mas matibay yung foundation mo. So, that's what Saturn is, di ba? And when it comes to Saturn return, like many astrologers are fear mongering. In my Yeah. perspective lang naman kasi ang dami sa atin mga nanay natin na kapag Saturn return na yan, di nila alam yung astrology. They got through it naman, like it's not like such as very very scary thing na pinapalabas ng mga pop astrology. But at the same time, it is something serious na pwede mo siyang mapaghandaan. Kasi the Saturn return, it's demanding you, before your Saturn return, dapat naghahanda ka na sa mga lessons na parang pinapresent sa'yo ng chart mo. For example, you have Saturn in Gemini in 9th house. Kailangan those areas of your life that is like associated with Gemini in 9th house, for example, communication, learning, traveling, you're getting those in line, in order na. Para pagdating sa Saturn return mo, hindi ka na sobrang mahihirapan. Yun yung parang tip ko when it comes to Saturn return. At the same time, Saturn is like, it wants you to be humble. Kasi Saturn is a planet of humility. When you go through Saturn return, magiging humble ka talaga.
Like, kung gaano kalaki ang ego mo, gaano kataas yung high horse mo, ibababa ka ng Saturn. Saturn, I think if there's one thing that Saturn really wants from you, it's humility. Feeling mo, alam mo na lahat. Kasi Saturn and Gemini in ninth house ka. Ah, Susubukin ka ng Saturn. Suddenly, di mo na alam yung perspective mo ng sa mundo. Ugain ka ng Saturn. Just so you can rebuild ng mas authentic yung foundation mo. So that's my perspective sa Saturn return. Ultimately, ano, it's asking you to be humble. It's asking for your humility. And it doesn't have to be so dramatic naman talaga. mm-mm. Sometimes parang it just occurs na parang it may be small, but it will be life changing. Parang yun yung perspective ko sa Saturn return. It doesn't always have to be dramatic, but the effects will be apparent sa selfhood mo. It's actually true kasi with my Saturn return, syempre wala naman akong alam sa astrology, pero parang out of all my achievements, small achievements na dapat masaya na ako, it felt really empty. Parang ganun siya nag-start. Hanggang Mm. sa nawala ka sa sarili mo sa ate mo, girl. Yes. Ganon. Pero, Yeah, the effect of Saturn return. oo. Pero eto, we have questions sabi ni Lucky, Saturn in second house here. What are your thoughts? What is the sign of your Saturn? Pero generally, if you're all about, if second house, like I said earlier, I emphasized earlier, challenge yung self-worth mo. Mapo-force ka na maging stable talaga. And your finances, oh my gosh, you have to get that in order bago mag-Saturn return. Kasi talagang susubukin ka. Parang may nabasa nga ako before na because yung Saturn niya nasa second house, bigla siyang parang nawala yung savings niya, naging homeless siya. This is from Twitter, nabasa-basa ko lang. Pero parang yung the golden lesson here sa Yeah. Saturn in second house, get your finances in order before dumating yung Saturn return mo. Oh, sabi niya cancer daw. Cancer in second house. Oh, okay. Parang, I think with Saturn and Cancer in second house, are you like, I don't wanna get too in-depth, di ba? Pero kasi, Mm. pwedeng Yeah. mag, pwedeng yung with the way you spend your money, pwedeng maging medyo comfortable ka na sa let's say paycheck to paycheck. I don't know kasi di ko alam. This is just I don't know your personal experience, it's just my perspective. Pero pwedeng you're playing small, pwedeng comfortable ka na sa ganitong klaseng income. Parang Saturn with Cancer in second house will force you to like, girl, kailangan mo nang makabili ng bahay. Kailangan mo ng pera para sa pamilya mo because Cancer is about Oh, family as well, di ba? yes. So parang kailangan mo nang mag-build ng better foundation for your finances, for your family. Hindi pwedeng you're playing small when it comes to income lang lagi. Oh, o 'di ba? All for the better naman kasi si Yes. 'di ba? Everyone loves Jupiter pero hindi nila na-appreciate si Saturn. And can I insert one Mm. thing about Jupiter? Kasi everyone glorifies Jupiter. Yeah. Pero kasi diba, it expands. It expands. But at the same time, what happens kapag nag-expand yung bagay and walang pumipigil dito, it's excess, diba? So pwedeng maging pangit din. May parang bad side din yung effect ng Jupiter. So it's not all Mm. about luck. Kasi pag yung nag-expand ka lang without limits, ano mangyayari, diba? It's a disaster. Yeah, sasabog ka girl pag 'di ba? Walang control, oh, That's 'di ba? true. Sabi ni Stitch, question, what if you have Saturn retrograde? How will that affect if mag-Saturn return ka? I Oh, that's think, interesting. yeah, that's actually a very interesting question. What happens, di ba? What happens when a planet is retrograde? Di ba, parang na-internalize mo siya. So basically, when your Saturn is in retrograde, yung lessons mo, imbes na magagaling siya from outside forces, pwedeng maging galing sa magiging internalized yung Saturn return mo. Hindi siya magaling sa outside forces. So, yun yung parang perspective ko when it comes to Saturn retrograde. Oh, so parang sa self, tama ba? Yes, it comes from the self talaga. Hindi siya manggagaling. Kunwari, Saturn in second house, retrograde ka. Imbis na like, you get fired from your old job, mawalan ka ng pera.
pwede ang mangyari doon, mas maging introspective ka when it comes to your self-worth and stability. Hindi Mm. galing sa outside forces, kundi galing sa within. Oh, okay. Ganun pala yun. O, 'di ba? Ang dami ko natutunan dito, in fairness. O, I love it. Saturn, ano yan? Oh, kasi Saturn ko in the first house. So, Oh, first that's the, house. ano, 'di ba? Ano ba, first house, yourself. Tama ba? Yes. Ikaw yon. Your appearance. I feel like Oo. you're going to like have a glow up kapag susundin mo Ayun! yung, yes, sundin mo yung requirements ng Saturn mo, you're gonna have a glow up, girl. Oh, Oo, glow up pala si Stitch. Nako. Sabi niya, love is it. very mindful is 11th house, Saturn retrograde. 11th house? What's Hi, I'm 11? very. So, pagdating sa 11th house, pwedeng kailangan mong i-reevaluate yung goals and dreams mo. And like yung internalize, parang feeling mo alone ka, hindi ka belong sa group na to. Kailangan mo i-resolve yan within yourself para ma-reach mo yung goals and dreams mo. Kailangan you have to stop playing small na isolated ka lang lagi to reach your dreams. Kaya ko to mag-isa. But when your Saturn retrograde in 11th house, when your Saturn return comes, you will be forced to like interact with groups outside of yourself to Oh, reach getting yourself your out identity. there. That's true. Oh, ayun na. Ayan na, nakapaghanda na kayo sa mga ano. Bitahin nyo kami sa Saturn return nyo. Tiyan. Palit Yes. siya. Speaking of retrogrades, eto na. Eto na yung maraming ano. Ang sabi ni Mm. Aya, Jupiter is good depende sa placement if it's dignified and placed in angular position. Yeah, Ang that could be technical nun ah. Tamang kembot sa social circles. Yes. definitely. Totoo. So speaking of yon retrogrades, ayan, nandito na yung mga fear-mongering na nakikita ko eh. Yung mga Yeah. paninisi sa mga kagagahan nila in the past. Pero Mercury, yung mga aspects ba tawag doon, Jaisel? Is that aspects? Anong tawag doon sa mga Retrograde, retrogrades? planetary transit. Transit. O, yun. So, ano nga ba tong mga transits na ito? Kasi yung iba, pag sinabi mong Mercury retrograde, ang iisipin yan, mga bumabalik na X. Puro X, X, X. Kaya ang tarot reading kapag mga ganyan retrograde, napakabenta. Kasi akala nila babalikan sila. O, Yes, actually, minsan I'm not sure why X is coming back. It can happen during Mercury retrograde, but excess personal relationships in general is ruled by Venus. So, pwedeng magyari yan ng Venus retrograde. Pero yes, it's a popular parang known fact na may mga excess na dumarating kapag Mercury retrograde. But at the same time, what was the question? Like, just to explain Mercury retrograde, ganun. yung mga retrogrades in general. Mercury retrograde. Actually, natatawa ako pag nag-fear-monger yung mga ibang astrologer dito. Kasi, like, we've had so many Mercury retrogrades in our lives na hindi mo namamalayan. Tapos nag-survive Exactly. naman. Diba? You always survive. It's not always a disaster. Actually, ito yung point ko when it comes to Mercury retrograde. Hindi ka masyadong maapektuhan actually. Kapag hindi naman like strong placement sa chart mo, like hindi naman nasa angular house Mm-mm. yung sign, like you can just coast by. Siyempre may mga lessons pa rin na darating. Pero you can chill. Hindi mo kailangang matakot sa Mercury retrograde. Ayun, tapos Yan. yeah. Ito lang, one point of like advice kapag dealing with Mercury retrograde is lagi na nilang sinasabi, lagi mo, for example, you have paperworks to sign, always review them. Kasi, let's think, ano ba yung, what does Mercury rule? Diba, is communication, is writing. So, parang huwag kang basta-basta pipirma ng mga contract when it comes to this time. Kasi pwedeng may ma-overlook ka na term. Tapos babalik Mm-mm. yun sa'yo pag once Mercury retrograde is over. Ayan. So, parang mga ganong klase. Tapos mag-ingat ka sa sinasabi mo. Kasi pwedeng, in this time, pwedeng magkaroon ng, mas prone tayo sa misunderstandings. So, that's like a huge, like, point talaga when it comes to Mercury retrograde, misunderstandings talaga. When Mercury retrograde comes to mind, I always think misunderstandings. Nako, mas mag-ingat ka sa word mo.
Pero yun lang naman usually yung kini-keep in mind ko pag Mercury retrograde. You don't have to be so fearful of it. Oo, kasi lahat, yung iba parang, oh, ayun si Jopay. Good evening. Kasi minsan may mga lalo na pag yung mga practitioners sa iba na yun, parang ang OA makareact na para bang pinagsakluban sila ng mundo kasi Mercury Mercury retrograde. retrograde Parang, na. 'di ba? Pero ayun nga, pero how do you are as an astrologer, paano mo I think pinag-usapan natin 'to nung meeting natin. Pero kung mashe-share natin sa iba, how do you use the energy of Mercury retrograde or kahit anong For your retrograde? own good. Yeah. With Oo. Mercury retrograde, how do you use it and for your own good? Eto, parang meron kang kailangang issues sa communication na parang kailangan mong i-clear up. This would be actually a good time for it kasi parang when Mercury is in retrograde, mas tayo mas mag-overthink tayo sa mga words natin. Mas maging maingat tayo. So this would be a good opportunity to like, talagang isisain yung mga everything about communication. So Mm. that's how you can harness the good side of Mercury retrograde. And also, syempre, may mga babalik na lessons dyan. Yung mga lessons na hindi mo pa fully natutunan, babalik yan Mercury retrograde. So parang this time, kailangan mo na talagang, talagang matutunan mo na. Like absorb the lesson. So that's how you can use the Mercury retrograde for good. Oo. So, tama ba hangga't hindi mo like say for example nag-retrograde ngayon, tapos hindi mo lang pinansin dinedma mo, possible ba na bumalik yon sa susunod na mga Yes. retrogrades? Yes, babalik siya and babalik siya. Depending on So, the ayan sign. na. Kagagahan niyo dyan. Charing, kagagahan. Yes. Na ano, diba? Ano ba itatanong ko about retrograde? May itatanong ako about, ayun, diba, parang, I don't know if everyone is aware of this, pero may pre and post shadow. Ano Yes. nangyayari pag mga pag mga ganong ganap? That's actually interesting kasi may mga nagsasabi na mas malala daw yung effect kapag pre-shadow and post-shadow. I don't know how Mm. true that is kasi parang hindi ko naman I don't really pay super duper attention kapag Mercury retrograde. Alam mo yun, like hindi ako na, hindi ko tinatakot yung sarili ko, ganyan. So, maybe, like, just it's the same as like, pag retrograde na, just be careful na lang din. That's what you can take away from this. Mm. Pero, Retrograde is the same. oo. Pero, tawag dito, kasi may mga tao na affected, hindi affected. Anong placement ang tinitignan doon? Oh Or my gosh. Actually, I think, sorry, siguro di ako masyado affected ng Mercury retrograde because I have Mercury retrograde in my chart. My Mercury is in retrograde sa chart ko. So maybe kaya medyo pag oh, Mercury retrograde, actually, ang nangyayari nga, minsan I can think better sometimes. So, pero kapag, like, pero kapag yung Mercury mo is indirect sa chart mo, ayan, just be careful of Mercury retrograde. Just be extra careful. Pero kapag Mercury retrograde, may Mercury retrograde ka sa birth chart mo, tapos it's a Mercury retrograde transit, maybe you can even thrive in it, actually. Just pakiramdaman nyo yung sarili nyo, kasi you know yourself the most. ano to sabi ni Jed? Placement nullification. Ano yun? Basta. Ano yun, Jed? Sabi ni Eya, parang Yes, na-dramatize na lang ng social media. Yes, totoo. I mean, and so I'm heavily affected if hi, yung ate. transiting Mercury is making aspect sa natal Mercury ko, isolated pa. Yeah, that's true. For example, like, Mercury retrograde is in Gemini. Tapos you have Gemini Mercury. Yun yung sinasabi ko na mas extra ka maapektuhan. Mm. Sabi ni Jed, retrograde natal nulls, retrograde transit. Makes sense if you really think Ano about ibig it. sabihin nun? So, ano Parang siya sa technical? kapag like may natal retrograde ka, like I said, may Mercury retrograde ako sa birth chart ko, Ah, parang yung kapag Mercury retrograde transit na, hindi na ako masyadong naapektuhan. Hindi naman sa immune, pero like, hindi ako masyadong like, nagugulo yung mundo, kumbaga. oh, ibig ba sabihin kapag may Mercury retrograde ka sa chart mo, pinanganak ka ng Mercury retrograde? Ganun ba yun? Yes, that is Is that true. it? That is
So, ibig sabihin din, Okay. pinanganak ka, may Mercury retrograde in the air. Oh, so swerte pala yung mga pinanganak na nag-Mercury retrograde. Eh, wiwindang ang mundo pag ano. At the same time, may mga pros and cons naman sa placement natin. So, yun. Mm. Ang sabi ni Ero, ano po effect ng Mercury and Jupiter retrograde sa October? Meron ba? Isn't Jupiter retrograde in October? Jupiter ba? Sabi ni Jopay, Ate Jace, may kinalaman ba sign ko sa kakayanan ko sometimes na maka-feel na may paparating na danger? Kasi Joanne is actually a Pisces. So, very heightened yung intuition nila. Tapos, nakadepende pa. For example, if your sun is in 8th house, mas talagang mas ma-heighten yung kakayanan mo to sense danger. So, yeah, I think you being a Pisces sun has something to do with that. Kasi more on parang si Pisces ay ano ba? More on nasa metaphysical, intuitive, ganon. Metaphysical? Nang sinabi. Ayun pala, intuitive pala yon. Oh guys, sige, mag-drop lang kayo ng tanong dyan. Mukhang interesting to mga na to. Pero ano yung meron sa, Jupiter retrograde, Leo sa December pa. Oh, ang dami namang retrogrades. Yes, I think Jupiter will enter Leo sa June. I think summer talaga yun eh. Kasi right now I'm going through my Jupiter return. That means I have Jupiter in Cancer in my chart. And the transit right now, Jupiter is in Cancer. So basically, I'm having my Jupiter return. Tapos, when it comes to Jupiter retrogrades, just look at where Jupiter is in your chart. Dun talaga magkakaroon ng mga events at pangyayari sa buhay nyo. Yung aspect na yun. Oh. For example, Jupiter will be in Leo. So that means it will be in my 11th house. So parang pwedeng mag-expand. Jupiter is about expansion, right? And 11th house is community. So pwedeng mag-expand pa yung community ko. Like sa tarot and astrology. So yun yung parang how you can interpret this transit. Oh, yung pala siya. Kung saan ng Jupiter at anong house. Tama. Yun. Pero sa October pa yun. Yes. Where Leo is in your chart, yun yung event, yung part ng life na mag-expand sa buhay mo. Oh, that's nice. Kasi diba pag Leo more on, like, ano ba yun? Parang, is that, parang kasi ruled by the sun eh. So, diba, parang, tama ba? The self or something? Yes. Kapag, so like, just watch out where Leo is in your chart. Oh. 11 din daw si XO. Ano ba yun? Oh, may mga ganun palang ano. And at XO, pwedeng kunwari may long-term goals and dreams ka. Pwede mo siyang actually ma-fulfill ngayong Jupiter in Leo transit. Kasi 11th house also rules goals and dreams. So, and then remember to expand your community as well to like make the most out of this transit. So, ayun. Pero paano nagma-manifest sa kasi alam natin kapag Mercury retrograde, yan eh, 'di ba? Para mga communication. Pero itong Jupiter, to kasi more on expansion. Paano siya nagma-manifest sa like sa normal nating pamumuhay? Pamumuhay. Like Jupiter. Jupiter. Jupiter, yeah. I think Jupiter transits, generally positive naman talaga siya. Kasi expansion nga, di ba? It's all about luck. So maybe mas magkakaroon ka ng luck pagdating sa buhay mo where Jupiter is. Where Leo is. Kasi Kahit Jupiter retrograde siya? Yes, of course. Kasi Jupiter will still be a benefic planet even when it's retrograde. Oh, okay. Kasi diba pag sinabing retrograde, it's recall, diba? Diba? Rethink, lahat ng na maiisip mo. Okay. I get your point na. Kapag kasi Jupiter in retrograde, ayun, siguro, ang hinihingi sa atin ng universe is dahan-dahan sa pag-expand. Ayun pala. Yeah, kasi kapag yeah, okay. Makes sense. Yeah. Tapos baka may philosophy ka na kailangan mong matutunan sa area ng life mo na yun. So, doon mo likely matututunan sa Jupiter in retrograde.
Yung pala. Ganun pala siya. Kasi diba parang it's a planet of luck and expansion. Parang ay intindi ko kasi dati yan dahil retrograde nga. Parang lahat ng parang, ewan ko if that makes sense, pero parang lahat ng mag-expand or supposed to be expanding sa buhay mo, parang magkakaroon ng challenges here and there. Parang mauudlot, ganyan. Is that a possibility? Yes. Sorry. Kasi 'di ba Jupiter enters Leo in June, pero like you said, mag-retrograde siya December pa. So ayun. Okay. Ano ba? Ay, nag-ano sa akin ng schedule si Jed. Ano bang, ano? So, retrograde ang Mercury ng 29. Ano pang, ano ng June? Teka, check natin. Oh, meron sa October, Venus. Neptune retrograde sa July. And then may Pluto pa. Ano ba pinakamalapit? Para mapaghandaan natin, Jaisel. Charing. Pluto retrograde on May 6 to October 16, 2026. In Aquarius. Pluto is like more on transformation, right? Yes, Pluto is about power, control, transformation. Tapos mag-retrograde siya. So, pwedeng magkaroon ng hidden truths. Pwedeng magkaroon ng, kasi 'di ba secrets din yan Pluto is all about secrets din. You know, Oo. so pwedeng magkaroon ng hidden truths about kung nasan yung Aquarius in your chart is. So, pwedeng magkaroon ng ganung mga ganap. Oh, Ayun. exposed. Charing. Yes, exposed. Actually, that's actually a good word for it. Diba? Yes. Kasi, paano kung nasa 8th house? Sabi mo, ang 8th house, inheritance. So, oh my God, may mana ka, girl. Charing. Yes. Actually, Diba? that's possible. Oo. Meron ka palang, ano, kamag-anak na kontraktor. Charing. Transfer ng money sa'yo. Magkakaroon po ba ng BDSM moment dahil sa power struggle? Ano yun? Power struggle saan, Jed? Your fifth house. Fifth house? Ayan. Diba? Gusto ko yun, your revelation. Ganun pala. So, look at where Aquarius in your chart. Tama. Okay. Kung paano Ganun mag-impact pala yung Pluto yun. retrograde sa'yo. Yeah. Hanggang ano yon, October 16. And then we also have Neptune on July 7th. Ano bang planeta ang Neptune? Where's Neptune right now? Let me check. Sa Aries naman si Neptune. Aries, okay. Actually, I like Neptune retrograde. Kasi by default, Neptune presents a lot of illusions eh. It's dreams, but at the same time, parang medyo it's foggy, you know. That's the kind of planet that Neptune is. Pero pag magkakaroon ng Neptune retrograde, this is the best time to turn your dreams into reality. Ooh, Okay, starstruck. I love it. So parang baka yung mga dilulukang ilusyon na you're keeping in your life. And then Neptune retrograde will force you to like reassess that delusion. You know, to like i-confront mo yung illusion na yun so para makarating ka sa truth. So yun yung pwedeng effect ng Neptune retrograde. So, pwedeng illusions na pwede mong i-manifest or illusions na pwede mo nang tanggapin na illusion lang siya. Tama ba? That's true, yes. Oh, tapos titingnan lang natin yung Aries sa chart mo. Tama. Yes. Oh, 'di ba? Dati hindi ko alam gawin 'yan. Kung saan tatama, gano'n. Ina-explain sa akin lagi 'yan ni Jed. Hindi na talaga na-absorb ng utak ko. Si Jason lang pala makakapagpaano sa akin. Anyway, Kasi to check your transits kasi talaga. Kasi that's how you can use astrology, not just theoretically, but apply it in your practical life. So check Oo. transits if you can. Yeah, it's very on brand for Anam Cara kasi we're all about being just the practical and not That's always true. accessing the 5D and the Akashic Records. Yes, Ganun. I love Nothing it. wrong with that. Pero Yes. nandito kasi tayo sa 3D, so we need to, make practical decisions. That's why, kumbaga parang pinapa-explain ko sa'yo like on a layman's term para na iintindihan ng mga non-practitioners, ganyan. Yes.
And I Mm. like that you're doing it kasi astrology is my brand of astrology din kasi is how you turn astrology from like a theoretical thing to something more Mm. practical and grounded. You know, practical astrology. That's what astrology is all about talaga. So I Yes. like the way Pero, dun sa part na yun. oo, hindi lang siya yung, kasi astrology is, ano eh, marami siyang masasabi sa'yo eh. 'Di ba? Sabi ni XO, South Node and Jupiter will be in Leo this year too. South Node? Ano bang South Node? Alam ko North Node, pero ano meron si South? I love Jupiter and Leo transit. Pero I feel like it's gonna, I don't know, be something good. O, 'di ba? Malapit na 'yon, guys. Pero syempre hinay-hinay lang kasi baka Still 'di watch ba? out. Oo, indulgence. Meron pa bang mga tanong diyan sa ano, sa ating 15 viewers o dumami na tayo? O magtanong kayo. Yes. Oo, kasi dami nang lumalabas na ano, well, pop astrology is fun, 'di ba? Nanonood din ako kasi minsan ng mga ano, mga keme ng mga ganito, kunwari ng mga Gemini, gano'n. Kasi natutuwa kasi nava-validate yung ano mo eh. Pero sometimes, parang you want something more or mas broader na explanation. Sabi ni Ero Ero, Ma'am Jaisel, I'm into aminism pero basic astro din. But center lang. Ano to? Center Center lang sa sa birth birth chart month month ko, Western and is China. from China. Is You that a mean question? Chinese astrology, like a year of the horse, ganyan? Ay yung mga ano, iba yung Chinese metaphysics kasi sa astro That's eh, 'di different. ba? Kasi yung Chinese metaphysics may mga animals animals. Iba yung, not very Ah, familiar with Chinese yet. oo. Sabi ni Stitch, will Jupiter affect when you have planets, let's say in Leo, kasi may Venus and Moon is in Leo. Oh, Definitely, marami. yung Venus and Moon mo, they're gonna be affected. Check where Venus and Moon is in your chart. Pwedeng magkaroon, sumabay yun sa effect ng Jupiter and Leo. Dami placements baka daw magka-jowa ka na. Sorry, Venus eh. Mag-start ka Magkakajowa na. Uy, may glow up. sa Huwag ka, Ligdas may mo. glow up yan si Stitch. Magkakajowa ka na. Eh, nasa 50. Yeah. Ay. Ayun, sabi Late ni, na lang pala tayo. Ang bilis oo. ako. Kaya drop nyo na yung mga tanong nyo. Hindi kasi nakakalimutan kasi to talk about these things eh. Lalo kapag parang nagkakaroon ka ng mga, well, for me magkakaroon, ganun pala siya. Ganun, ganun, ganun. I guess. Yeah. Sabi, opo, I'm Octo Scorpio water, then water rabbit ako equals mud. Ang dami namang ano, no? Ang dami namang elements, Aaron. Pwede ba yun? I-combine yung ano, i-combine yung elements ng... Yes. Is that possible? Or... Definitely, kasi parang personal belief natin yun eh. So, yeah. Mm-mm-mm. Oh, so equals mud. Pwede naman, dagdagan mo ng ibang elements, 'di ba? At Lagyan mo ito ng pala, konti ano. yes, when I feel like kunwari sabi natin, your chart is very watery, di ba? Like, let's say you have a Scorpio stellium, Cancer stellium, Pisces stellium. You can ground that, parang, you can ground that by finding people na parang opposite ng element mo. So, for example, Oh. you have a watery birth chart. So, it will do you good if you find a group of people, a partner na medyo Virgo, Taurus, Capricorn to balance your watery nature. So, kailangan din naman kasi talaga natin ng balance sometimes. So, that will do you good kapag humanap ka ng someone opposite ng dominant element. Oh, so pwede pala 'yon. O gano'n. Parang kumbaga sa tarot, parang elemental dignities, 'di ba? Mm. 'Di ba? Ang galing. Namimili talaga ako ng mga guests ko dito matatalino. Sorry. Hindi kasi parang oo nga 'no, makes sense, 'di ba? Makes sense naman. Oo, makes sense kasi parang ano hindi nalilimit yung ano sa taro lang na ano gano'n, 'di ba? So 'yun, gano'n siya, Gano'n. gano'n. So ano ba ano, may mga tanong pa ba? 2 minutes na lang kami ni ano, ni Jace. Mag-aano pa 'yan, magdo-doom scroll pa 'yan. Sorry, hindi ako 'yun. Ako yung magdo-doom scroll.
Ay, na may meeting pala kami ni Jed mamaya. So, yun. So, sa mga guys, yung mga nakamiss ng first part, okay lang naman sa'yo to upload this Jason, on YT, Yes, the whole yes, episode. Wala naman ako yes. masyadong subscribers, pero, ano lang yata, 20. Wala ba yata 20. Pero, I'll share this clip and then upload it to YT so everyone can, access it if they want to know more, Pero I think, to wrap this up, my final question siguro, I guess, um, siguro advice dun sa mga nagsa-start pa lang or starting to be interested in learning astro. I love that question. Mm-mm. Ako talaga, pag tinatanong ako ng question na yan, ang lagi ko sinasagot, just be endlessly curious. Kasi yun lang talaga, that's how you will get through all the confusion. Kasi if you're a starter pa lang, parang maguguluhan ka, ang daming planets, ang daming houses. But when you're genuinely curious, talaga, parang, wala, you will have to find out pero dapat nandun yung thirst for knowledge, kumbaga. Tapos, and piece them together. Hindi pwedeng ginugol mo lang yung meaning ng placement na to, yung sign na to, and then you will just leave it alone like that. You have to piece them together para maintindihan mo yung, may branches, kumbaga. Maintindihan mo yung whole perspective ng astrology. Parang hindi ka nag-rely sa isang information lang. You can actually interpret a placement. I don't know if it makes sense, pero yun yung pinaka-advice ko. Just be endlessly curious. Don't stop that thirst for knowledge. And then also, piece the placements together. And also ito, humanap kayo ng different sources. Don't just rely on one source. Kailangan, mag-search kayo ng kung anong meaning ng placement na to. Scour the internet. Kasi this is the golden age of information. Lahat ng Yes. information sa kamay mo na. So, sulitin mo na. Scour the internet talaga sa information and knowledge na hinahanap mo. Kasi for sure nandiyan yan. And also, don't be afraid to join forums. Twitter, Reddit, don't be afraid kasi nandun yung mga practical interpretations ng real people Yun yung parang, dun ka mas matututo lalo kapag nakikita mo yung perspective ng iba. Tapos, ayan, don't be afraid to absorb other people's perspective as well. Pero at the same time, filter mo. I-filter mo yung parang, alam mo yun, tama ba to, mali ba to, ganyan. Be discerning, kumbaga. So, yun lang generally yung tips ko sa mga nag-aaral na nagsisimula pa lang sa astrology. Yes. I think it's a very Gemini thing to say, no, na thirst for knowledge talaga. Kasi even us, ayan yung nagko-comment si Jed, parang magaling na astrologer din yan. So, ayan, Ay, sila Zach, whenever we talk, parang although mapa-tarot yan, mapa-astro, we always, kumbaga parang, try to learn new things and explore depende sa So I love that yes. also. But anyway, Thank you for Jace, before where they can find you here on TikTok, follow niyo naman si Jaisel. Nagla-live din guys. yan. And if you want a reading from her, nakita niyo naman how she interprets and understand the chart. So kumbaga support natin yung kanyang business if you need a reading for astro. Ayun, highly recommended siya ni Anam Cara. Thank you. Diba? So, yun. Thank you, Jaisal, for and we'll see you next time. Thank you so much for inviting me, Ms. Nay. This was an honor and I enjoyed talking to you and all our viewers and audience. Thank you so much, guys. Have a good night. Thank you, then. Good night, everyone. Good night.